Eh, syempre, a-approve kayo dyan sa joint resolution na yan. Kasi ang nakikinabang po dyan, ang Senado. Dahil nga po, anong pinupunto ninyo talaga? Gusto nyo ipakita na corrupt siya at dapat siyang ma-impeach? Ang ending nito, kulungan dapat para kay Vice President Binay. Ngayong gabi sa reaksyon, umaasa pa rin ang palasyo na maipapasa ang Bangsamoro Basic Law ngayong Hunyo. Ito'y kahit pa 12 senador na ang sumang-ayon sa report ng Senate Committee on Constitutional Amendments na labag sa saligang batas ang BBL. Hindi maubos-ubos ang tanong ng mga senador kaugnay ng Bangsamoro Basic Law. Kabilang sa mga inusisa ang kontrol sa kita sa rehiyon. Lumalabas kasing nasa Bangsamoro ang kontrol sa kita. Dito sa BBL, walang i-contribute. Idadagdagan pa ng subsidy. Tingin pa ng ilang senador, dagdag gastos ang pagbuo ng Bangsamoro government. 75 billion pesos ang pondong ibibigay sa Bangsamoro government sa unang taon pa lang. Tatanong ang nasa labas lahat, lalo na ang tiga Visayas at saka tiga Luzon, at sinasabi, yung ibinabayad natin sa magiging Bangsamoro government ay sa amin galing. Natalakay din ang chain of command ng Bangsamoro Police. Kanino raw sila susunod, sa Chief Minister o sa PNP Chief? In case of any difference of opinion between the Chief Minister and the Chief PNP, definitely the decision of the Chief PNP is the one to be followed. Ano na nga ba ang magiging kapalaran ng Bangsamoro Basic Law? Pag-usapan natin yan kasama ang chairman ng Senate Committee on Local Government, si Senator Bongbong Marcos. Magandang gabi po sa inyo, Senator Bongbong. Magandang gabi, Lucy. Welcome to Reaction and to our new set. Thank you very much. Okay, right now as it stands, parang malabong-malabo na talaga na ma-meet natin ang June 10 deadline for the committee draft report at least to make it, no? Mahirap siguro dahil meron pa kaming hearing June 2 at saka June 3. At doon pa lang namin sisimula ng pagsulat ng committee report. Ang tanong ko po, Senator Bongbong, ay bakit po kayo bumabalangkas ng tinatawag ninyong substitute bill? Bakit po? Dahil maraming kailangan talagang na-identify na problema doon sa draft BBL na ibinigay sa amin sa Kongreso. So ang lahat ng mga pagdinig na naganap noon dun sa original na draft, wala na yon? Parang mababaliwala yun at gagawa kayo ng panibagong bill na. At saka sino ang bumabalangkas noon? Hindi, yung substitute bill, yung bagong bill, eh yun ang bunga ng aming mga pagdinig. Kung ano yung mga aming natutunan, kung ano yung aming mga narinig, at sa palagay namin ay tama naman at dapat mailagay o mapalitan yung BBL, mailagay yung kanilang mga nasabi sa amin. Unang-una na dyan, yung committee report ni Senator Miriam na napakaganda ang pagkasulat at Na sinasabing basically unconstitutional, no? on many grounds, hindi lang dahil sa isang bagay. So, yun ang unang-una namin kailangan na ayusin. Okay, sir, pag-usapan lang po natin, ano po yung points of unconstitutionality sa assessment po nitong committee ni Senator Santiago? Well, unang-una, ang kanyang finding, ang sinasabi, na ang konstitusyon ay yung 1987 Constitution, nakalagay doon na ang unang kongreso ay magbubuo ng 2 autonomous region. Yes, CAR. Sinubukan yung CAR, natalo sa plebisito, pero at least natupad na kung ano yung utos sa konstitusyon. Tapos yung ARM. Yes. Ngayon, ang sinasabi ng mga constitutionalist, ito ay pangatlo na autonomous region. Wala naman nakalagay sa konstitusyon na pwedeng gumawa ulit ng pangatlo. So that in itself is unconstitutional. Kaya't no? yung mismong BBL ay unconstitutional. Yes, okay. Pagkatapos doon yung mga constitutional bodies na marami nang napag-usapan tungkol nga sa COMELEC, sa COA, sa civil service, sa ombudsman, yung police din. Medyo gray area din dahil sinasabi may civilian police na para sa buong bansa. At yung tungkol sa pag-aangkin ng Bangsamoro ng mga sources of power generation, Lake Lanao specifically. Yun ang sinasabi nila na sila na ang magpapatakbo, nasa kanila na, at may profit sharing. Walang ganun sa konstitusyon. And these are major hurdles hindi ba? Sa Constitution. Well, maliwanag kasi nakalagay, halimbawa, tungkol dun sa power, ay sinasabi lahat ng sources of power that feed into the national grid should be
under the control and administration of the national government. Kaya mahirap siguro makita kung paano gagawin yun. Bukod sa mga constitutional problems, marami pang iba na yung administrative problems. Ngayon napupunta tayo sa usapan ng decommissioning. Dahil Ano naman yung decommissioning? yung decommissioning, yung phased na pagdisarma ng mga fighters ng mga ng MILF. Oo. Dahil merong mga conditions doon, dapat ngayon pa lang nasimulaan na ang decommissioning. Yung mga malalaking yung crew-served Armas weapons nila, ang tawag nila. Crew-served weapons ay dapat dahan-dahan ng iniinventaryo at itinatabi. Sa ngayon, wala pa tayong ginagawang ganon. So yung decommissioning, halimbawa, kailangan nangyayari na yan ngayon even ahead of the passage of the bill? Is that what you're saying? That's right. Bakit kailangan mangyari yun? Dahil ngayon? nandun sa annex yun eh. Sa original annexes, So nandun it's na yun. part of the agreement? It is the phased agreement. Ipagpapatuloy pa po natin mamaya ang ating panayam kay Senador Bongbong Marcos. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang reaksyon.